Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isa na namang nakakalungkot na pangyayari sa NAIA 3. Ito, post ni Joey De Bebre. Isinare niya ang karanasan ni Ruth Adele, NAIA Terminal 3 kahapon. Isang senior citizen na pinagbintangan na may basyo o parang nabuhay ulit yung tanim bala. So basahin ko mamaya ang salaysay sa karanasan nitong senior citizen, 69 years old. Muntik daw siyang hinimatay sa nerbyo, sa galit, sa ginawang ito ng mga personnel ng taga Bureau of Immigration. Ito, nakuna ng video. Yung na-delay yung pagsakay nila, halos hindi na sila nakasakay sa flight nila ng Cebu Pacific papuntang Vietnam. Ito, kuhang-kuha sa video. Senior kasi siya eh. So, teka lang, ano ba? Ano? That's too much. That's too much. That's too much. Mami, Tanim bala, basyo daw. pangano ko to sa ilong. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abala ang ginawa nyo. So, hindi nga kami. So, hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Yan, tinatakpan ang pangalan eh. Tulpo. So, hindi nga po kami. Confirmation lang po. Marami kasi information. Lumapit na wala ako nung sa nangyari, ma'am. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Hala ka rin. Tanim bala. Kasi anting-anting yun yung una ninyong sinabi. Sabi niyo pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaang pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa backpack. Water. Anong ba na ng water pagpasok? Bili ka na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako nagpapaan. Wow, passport mo. Okay. So, ito, basahin ko yung salaysay, ano? Yung detalyado na karanasan nitong si Ruth Adele. Sabi, anong basyo? Anong bala? Wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Senior na ako, 69 years old to. Bakit nyo ginagawa sa amin ito? Maawa naman kayo sa amin. Mga salitang hindi ko akalain maisisigaw ko sa harap ng mga opisyales, security, sariling mga kababayan ng NAIA Terminal 3. Okay. March 6, 2025. Araw ng alis namin papuntang Vietnam. Nakarating naman kami ng maaga sa inaasahan sa NAIA Terminal 3, kaso sa dami ng tao sa immigration, halos abutin na kami ng boarding ng flight namin, andun pa din kami sa immigration. Nagtatakbo na kami para lang makaabot kami sa flight namin. Nang makarating kami doon, biglang nag-announce ang Cebu Pacific na nagsimula na ang boarding sa boarding group 1. Kami na nasa group 5 pa naman, hahabulin sana ang pagbili ng tubig. Biglang may lumapit na babae galing sa security sa NAIA at nagsabing, "Ma'am, excuse me po, may nakita po kaming anting-anting sa bagahe." Nginuso niya ang maleta ko. Mabilis naman na sagot ko, "Ano yun? Anong anting-anting?" At ang sabi niya, "Basyo." Patawa-tawa pa. Akala namin nagpra-prank lang kasi napaka-casual ang pagkasabi niya. Ang sabi ko sa kanya, wala akong alam na basyo, at kung gusto niyo i-check na niya doon mismo kung saan kami boarding gate.
kasi paalis na at baka maiwan kami ng eroplano. Agad niyang sinabi, "Ma'am, kailangan po natin i-check doon." Tinuro sa malayo. "Kailangan niyo pong sumama sa amin." Hindi ako pumayag dahil nag-start na nga ang boarding flight namin. Sinabi ng anak ko, "Kung may nakita kang i-check nyo na dito. Hindi kami babalik doon sa haba ng tinakbo namin at senior ang nanay ko," sabi ng anak ko. Nagmamatigas kami. Pilit nilang idinidelay ang pag-alis namin na kesyo tatawagin daw ang supervisor para malaman paano gagawin. Sobrang tagal at 6 minutes na lang aalis na ang eroplano. Halos mahimatay ako sa galit at nervyos sa sinasabi nila at pagmamakaawa na ako na i-check na nila doon ang bag ko. Pero pinipilit pa din inapaantay ang supervisor. Dumating ang supervisor, sabi nung unang kumaasap sa akin sa supervisor niya, "Ma'am, dito po nila pinapacheck." Tinuro niya, "Malita ko, ako naman bubuksan ko na." Sabi niya sa supervisor, "Hindi naman dyan sa handbag po nakita." Okay? Malita ang tinuturo, yun pala, handbag. Doon may nakitang basyo. Okay? Hindi naman dyan, handbag nakita. Ang sagot ng isa, "Ay, hindi ba dyan?" Tumawa ang babae. Sabi ng supervisor, "Oh, tas may pinakita siyang picture ng x-ray ng bag. Bag ko raw yun. Sa pagkakaalam ko, wala naman laman ang bag ko na mga susi gaya ng nasa picture na pinapakita nila sa akin." Nagtataka na ako, ba't hindi consistent ang sinasabi nila at hindi nagtutugma. Pinakita namin sa kanila ang laman ng bag at halos itaob na ng anak ko ang bag ko para lang mapakita na wala naman akong bitbit na kontrabando o anumang ipinagbabawal na bitbitin. Sa totoo, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng basyo ng bala na sinasabi nila. Sa pelikula lang, kaya napaka-imposible. Nung wala silang makita, bigla silang nagtalikuran dahil nakabidyo sila. Pilit nilang sinasabi na bawal magbidyo. Pero di ba bawal din ang ginawa nila? Bigla na lang silang nagtalikuran na para bang walang halaga ang nararamdaman ko at para bang hindi sila nakaperhisyo ng tao. Tinakpan nila ang mga name tag nila. Nakuhanan namin ng video na patawa-tawa pa nang sinabi ko na isusumbong ko sila kay Sir Tulfo. At alam kong laglag bala, mudos yung ginawa nila. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang pagmamaliit sa akin. 69 years old na ako. Kung ano mangyari sa akin ay di naman nila ako sasagutin. Grabe ang nervyos ko sa pangyayari at tumaas ang presyon ko. Hanggang ngayon ay napapaginipan ko pa rin yung mga pangyayari sa akin. Trauma na ito, trauma. Ang buong akala ko nagbago na ang sistema dito. Ito na. Yung tanim bala, akala niya nawala na, bumalik. Gusto ko mabigyan ng aksyon ito at ayaw ko nang may mabiktima pa silang iba. Ni hindi humingi ng paumanhin sa abala at perhisyo na ibigay nila sa akin. Kapag hindi sila naturuan ng leksyon, patuloy na mambibiktima itong mga opisyales na ito. Please share po para na din ma-awareness sa ating lahat. Maraming salamat po sa staff, mga crew, steward ng Cebu Pacific na hindi po kami pinabayaan hanggang sa makarating kami sa destinasyon namin. Patuloy ang pag-alala at pangungumusta sa akin. Okay?
So yan na, yung mga videos, mga ano, grabe. Ito ba ang tatak ng bagong Pilipinas na ipinagmamalaki nila? Panahon ng Pinoy administration yan, talagang grabing perhiso. Yung tanimbala. Pag-abot sa Duterte, sabi lang niya, ipakain ko sa inyong bala na yan. Ano? Tumigil. Ngayon, Marcos administration, bumabalik na naman ba? Yan ba ang tatak ng bagong Pilipinas? Nagtatanong nga lang naman.